Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August 4 to 10 weekly reading. So Sagittarius, kwentuhan lang tayo ha. Kung tagawian, kung ano yung makaresonate ka and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Sagittarius yun, okay? So use your intuition. Yan ang armas mo today para makuha mo yung para sa'yo. So Sagittarius, meron pa tayong isang tanong, isang sagot later at the end of our reading. So kung meron kang pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end. Pero sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba, sa isip lang, and we will try to answer that. Sekreto lang natin yung question mo, okay? So Sagittarius, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. That is the only way para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading dito po sa channel natin. So from the bottom of my heart, thank you again Sagittarius for not skipping the ads. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo yung August 4 to 10, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Beautiful. In the area of what affecting your current energy, you have the Three of Wands. In the area of your near future, you have the Three of Cups. Wow, 3-3. Wow, your spirit guides or your ancestors rather, na namayapa na Sagittarius. Siguro may naiisip ka ngayon na namayapang kamag-anak ang pinoprotektahan at kinagabayan ka ngayon. You are loved and cherished by your ancestors. That is 3-3 telling you you are being protected by them. So ipagtirik mo sila ng kandila later ha, kasi sinusuportahan ka nila at binabantayan ka nila. In the area of your challenge for the week, you have the Lover's card. In the area of your fortune, you have the Queen of Wands. Yes. In the area of your divine messages, you have the Page of Wands. Lovely. At ang outcome mo for the week, Sagittarius, ano kaya ito? Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. So, in this full spread, Sagittarius, nakita ko na this is gonna be beautiful. Napahalaman, napakaganda. Pero bago natin basahin yan, alamin mo tayo kung ano lingering energy in your background. You have the Four of Pentacles. Okay, nakita ko rito Sagittarius, this is a time for you to let go. To let go. May mga bagay kang in the past na pinangahawakan mo na hanggang ngayon bit mo ha. Pwedeng literal na mga gamit yan o mga alaala from someone or mga bagay, mga pangako, mga sinabi sa'yo, mga potential na inasikaso mo or even feelings na pinanghawakan mo hanggang ngayon na dapat mo na i-let go. Okay? You have this thing this week na parang dapat ko pang hawakan yan. Halimbawa, yung mga gamit mo sa kwarto, tinatago mo pa sa cabinet, pero pampasikip lang, o kaya nag-harbor lang yan ng mga negatibong energy dahil kinikip pa sa life mo yung mga dapat na i-let go mo na. May mga energy kasi doon, halimbawa, energy of pain doon, nahiwalay ka sa taong to, pero yung gamit niya, pinanghawakan mo pa rin. Dapat po na i-let go para ma-let go mo rin totally yung feeling na mabigat na hawak mo sa kanya. Parang ganyan. So, may mga bagay ka kasi daw na pinanghawakan pa. Halimbawa, sa mga trabaho mo, negosyo mo, may pain ka pa rin o kaya inis o kaya galit, halimbawa, o puot for someone na kailangan mo ng bitawan para makapag-focus ka na lang sa mga mas mahalaga. Okay? Nakita ko rito with the Four of Pentacles telling you na ito na yung pagkakataon na magpatawad ka, i-release yung galit, i-release yung control, i-release yung kung ano yung bagay na hanggang ngayon ay dala-dala mo. Pero at the back of your head, you want to let that go. Pero may something sa'yo na hindi mo mabitaw-bitawan eh. So, this is a sign for you, Sagittarius, to let it go. Let it flow. Release it in your hands, release it in your heart, release it in your mind. Walang magandang madudulot sa iyo yung panghawak niyan o pag-keep pa o pag-gatekeep pa sa mga bagay, feelings o pag-aari ng mga bagay na hindi na para sa iyo. Okay, let it go para mapagtuunan mo yung mga bagay na importante. Pamilya mo, pangarap mo, yung goals mo, pera mo, yung pangkinabukasan, para yun ang kailangan mo mas pagtuunan ng pansin eh. Kaya sa mga bagay na dapat noon mo pa binitawan, okay? Ngayon, sabi ni Spirits mo, alam mo yung bilao, tapos may punong-puno ng gulay, may natapon, kalahating natapon, nawala, nasayang, galit ka sa taong nakatapon. Pero, na-realize mo na, okay, siguro nga dapat ko na kalimutan yun, pwede ko pa naman lagyan ng bagong gulay at yung mga bagong gulay mas fresh pa, mas okay pa, makabenta pa naman ako. So, bakit to pa daw ikikip yung pain and suffering and yung galit doon sa mga bagay na dapat mo naman ang bitawan eh.
wala na, natapos na eh. So, wag mo nang panghawakan yung mga bagay na wala na. Learn to move on at yakapin yung mga bagong dumating, yung mga bagong prutas, bagong gulay na nakalagay dun sa espasyong nawala. Yun ang yakapin mo. Yun ang pahalagahan mo. You have the time to really cherish what you have now moving forward. Pero yung past, tuldukan mo na yun, okay? Embrace what you can embrace now. Yung valuable now. Kesa yung mga nakaraan na, okay? So, basahin natin ang iyong full spread at the center. You have the 6 of Cups. Yes, reconciliation is in the horizon. Pagbabate, pag-aayos, pagkakaroon ng maluwag na damdamin mo na parang, o sige, bati na tayo, okay na yon, nakalimutan ko na, bibitawan ko na yung pain, bibitawan ko na yung mabigat sa damdamin ko. Ayaw mo na mag-dwell sa past, ayaw mo na mag-dwell do sa nangyari. Sabi mo, time na para gumaan na yung damdamin ko, pare-parehon tayo maka-move on. Parang hindi mo lang to basta regalo sa kanya sa Sagittarius eh. Regalo mo rin to sa sarili mo. Kasi kung nagpatawad ka na sa kanya, na-forget mo na, na-forgive mo na, gagaan yun sa'yo. Kung sa kanya, kung may issue pa siya, bahala na siya. Pero at least sa'yo, okay ka na. Okay? Parang pag mas magaan sa'yo, mas makakapag-focus ka sa mga mas mahalaga in your life. Your family, your true friends, your goals, your work, yung mga passion project mo, para hindi ka madidistract, hindi mabigat gawin, no? So ngayon, reconciliation is in the horizon kasi regalo mo yan sa sarili mo, hindi para sa kanya. Kung may nagawa siya sa'yo sa past, meron siyang hindi binigay sa'yo sa past, meron kang disappointment and heartbreak sa kanya sa past, problema niya yun. Sagot niya yun kay God, sagot niya yun kay universe, sagot niya yun sa angel niya. Pero ikaw, sa'yo mapagpalaya ka at nakuha mo yung kagaanan na loob na dapat mong ibigay sa sarili mo. Utang mo yan sa sarili mo, okay? Nakita ko rin dito na secured ka na sa buhay mo. Hindi ka na naabala pa ng past, hindi ka na naabala pa ng ginawa sa past. Ngayon parang nakalaya ka na talaga doon. Both cards are telling you of security. Okay? Parang hindi ka na takot, hindi ka na aligaga, hindi ka na nagkakaroon ng alinlangan na baka yung dati bumalik, baka bumalik ako sa past ko, baka bumalik ako sa mali kong ginawa sa past, baka bumalik yung mga maling tao sa past. No, parang ngayon secured ka na. Kasi parang nabigyan mo na ng tuldok, nabigyan mo na ng conclusion, kumbaga, yung nangyari before. Ngayon, mapagpalaya ka na. And you're giving yourself, you're giving yourself the freedom to chase more, to love more, to have fun more, to be free. At also, maging maligaya ulit. So, napakaganda for you. Clarify natin to. So, the 6 of Cups. Either you're now letting go of a past relationship na parang sabi mo, time na para bitawan kita kasi importanteng mapangalagaan ko at mayakap ko yung mga bago sa buhay ko. Parte ka na nakaraan, I have to let you go. Parang ganyan. O kaya past heartbreak mo to, past na traumatic experiences, o talagang painful experience. Hanggang ngayon, parang nabigyan mo na ng time to heal yourself. Ito ay pag lumalabas si 6 of Cups, ito ay turn around Yung akala mo tapos na, akala mo give up ka na, akala mo walang-wala ka na, akala mo nasa dulo ka na parang dead end na to, wala na. Pero bigla, boom, may biglang bagong blessing na darating na magpapabalik ng kaligayahan, magpapabalik ng energy mo at nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na yakapin yung mga bago, yakapin yung mga mas valuable, mas importante, mas mahalaga. Okay? Clarify natin to. The 6 of Cups, card of reflection din to Number 6 is a card of reflection. Mirroring your life. Saan na ba ako ngayon at saan ba ako dati? Ano ba yung naabot ko na? Malayo pa pero malayo na kumbaga. So ngayon, time to reflection, time to appreciate what you have right now and move on ka na sa nangyari sa past. Okay? 6 of Cups being clarified by the 2 of Cups. Yes, it's all about communication. It's all about relationships. 2 of Cups here, meron ka pang the Lover's card, meron ka pang Ace of Cups. It's all about love. Sa puso mo, sa mga relasyong nakuha mo sa buhay mo. Sa tao sa past, sa mga relasyon mo sa past, talagang nagkaroon na kayo ng ugnayan, nagkaroon na kayo ng pag-uusap, at nakita ko na nagkaintindihan na kayo. Parang naunawaan mo na siya, naunawaan mo na rin yung sarili mo, naunawaan mo na rin yung punto niya, yung punto mo, and vice versa. Ngayon magaan na sa'yo yung pagtanggap sa nangyari, pagtanggap sa mga naganap, pagtanggap sa pagkakamali niya, pagkakamali mo, ginawa niya, ginawa mo. No? Naging malinaw na. Nagawa nyo ng maging matured enough to really talk about it, to really ibaba ang pride and magkaroon ng malinaw na komunikasyon. At yun, napalaya mo siya, napalaya mo rin sarili mo. Whether relasyon man to, kaibigan, kapatid, magulang, anybody in your past cycle, nakita ko na na-forgive mo na at secured ka na ngayon sa buhay mo moving forward. And with a clear communication here, nakita ko na yes, malaya ka na ulit. At meron ka nang yayakapin ngayon ng mga bagong bagay o tao o pagkakataon na doon mas magiging matimbang, doon mas magiging malaya ka. Okay? At magiging masaya ka.
In the area of what you want to have a clear solution to this. Kaya siguro open ka na to talk, open ka na to give yourself the freedom na mag-chase na ng bagong bagay. Kaya sabi mo, isara ko na to, please, gusto ko na mag-move on, gusto ko na mag-move forward, bibitawan ko na, mag-focus na ako sa ibang bagay. No? Parang ready ka na talagang tuldukan ang isang nangyari, tuldukan ang isang pagkakataon na talagang for a very long time, nagpa-drag sa'yo o nagpabigat sa'yo. Ang maganda dito dahil nag-let go ka at pinagpasa Diyos mo na at ginawa mo lang yung kumakaya mo in a very matured way. Nakita ko rito na patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. There's something new. Pag lumalabas po si 8 of Wands, there's a good news. Okay? May good news na darating sa'yo. Nakita ko may darating na matagal mong hinihintay. Ito yung kapalit nung pag-let go mo of the pain, pag-let go mo of the anger, pag-let go mo at forgive mo sa mga bagay na yan. Nakipagbati ka na sa katadhana, dede. Kaya sabi ko sa iyo, di ba, para akala mo tapos na, akala mo wala na, pero boom, may magandang balita kang hinihintay na babago sa buhay mo. And you feel like bagong energy, bagong opportunity, bagong chance for something na talagang totally makakalimutan mo na yung painful na nangyari sa iyo sa past with this conversation. Kaya ngayon, go for the gold, habulin mo yung para sa iyo, focus on new things, bitawan yung dapat bitawan at isara mo na yung dapat isara in the past. And ngayon, kung minamadali mo yung proseso, sige, go. Kausapin mo siya, para totally makapag-move on ka na at maharap mo na yung mga bagong bagay. Okay? So, i-clarify natin si 8 of Wands, the card of quick movement, card of quick resolution. Nakita ko na itong pag-uusap ninyo, to pagbabate, pag-aayos, magiging mabilis lang to. May realize mo this week na parang, madali na pala. Matagal na pala ako nakapag-move on. Matagal ko na pala napakawalan sa puso ko yun. Kaya pala naging madali yung pag-uusap nyo kasi matagal na pala kayong ready, naghahanap lang kayo ng tamang tiyempo. Ano? The 8 of Wands being clarified by the Knight of Pentacles. Ngayon, nagkaplano ka, you're trying your best to really think first before kumilos kasi ayaw mo maging komplikado, gusto mong gawin lang yung tamang hakbang, gawin yung tamang proseso, ayaw mo magkamali kasi ayaw mong masira yung planong gusto mo. Pero nakita ko naman dito na hakbang lang kailangan mo talaga, hakbang lang, right step lang. Umaksyon ka na. Yun nakita ko rito with the Knight of Pentacles. Aksyonan mo na. Nakapagplano ka na, sobrang prepared mo na dito. At makikita mo kapag nakapag-usap na kayo, naharap mo na, nakapaghakbang ka na, mabilis lang yan. Mabilis lang at magaan ang proseso. So ngayon, focus and do that and take action on it. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Cups here. Si Ace of Cups, yes, kailangan mo rito bagong pag-asa. Bagong pagtingin sa mga pangyayari na this time around, kung bibitawan ko to, o iwanan ko to, may papasok sa akin na mas maganda. At yan ang mangyayari sa'yo, Sagittarius. You need to be hopeful. Na kung ano man ang bibitawan, may papasok na mas maganda. May darating na higit pa. At merong magbibigay sa'yo na much bigger pa doon sa mga pinaubaya mo, sa mga binitawan mo, sa mga nilet go mo. Okay? Dapat maging panatag ka dyan. Sinasabi ko sa'yo, things bigger, better, bolder will come to you na mas higit pa doon sa mga bagay na binitawan mo. At papasok yan, most definitely. New love, darating yan. New money, darating yan. New opportunity, most definitely darating yan. Especially here, with a card of 3 of Wands. May action ka nang gagawin kasi may darating na bago. At ang kailangan mo ngayon, Sagittarius, kahandaan ng loob. Okay? Kahandaan ng loob na ipapasukin sa buhay mo yung mga bagong dapat mo yakapin. I know na sa part ka pa ng letting go, baka siguro ngayon nag-iisip na doon ka pa sa mourning period o kaya adjustment period na parang okay, nilet go ko siya, pinabayaan ko siya, masakit, mahirap, pero ayun talaga kailangan mo harapin face your reality, ika nga. Pero sa papasok na bagong bagay na magbibigay sa iyo ng bagong meaning sa buhay mo, magbibigay sa iyo ng bagong kahulugan, bagong energy, bagong sigasig na parang, uy, yung bagong darating, I'm very happy. Kailangan to ng pagyakap ng buong puso mo. Kasi baka masayang, Sagittarius, kapag halimbawa sinabi mo sa sarili mo na, ay hindi pa ako ready, ay sorry, wala pa akong time, ay sorry, nag-mourn pa ako, ay sorry, nag-adjust pa ako. Baka masayang yung blessing. So, keep an open mind, keep an open heart for new blessings to come or new love to come, new person to come, new opportunity to come. Kasi baka masayang. Baka ito na pala yung magbibigay sa iyo ng solid at stability na hinahangad mo. No? Kasi si 4 of Pentacles is all about stability, katatagan, financial stability or life stability na matagal mong hinahangad. So baka ito na yun. So kapag may binitawan ka, sigurado may papasok na bagong bagay. Okay? Keep that in your heart. Huwag ka mawala ng pag-asa. Parating na yan. Okay? At nakita ko, iiyak ka sa tuwa, iiyak ka sa saya, iiyak ka sa happiness kasi nandyan na siya. Okay? Ace of Cups being clarified by
The Seven of Wands. Yes. Ito talaga yung sabi mo na paparindigan ko to, i-defend ko to, paprotektahan ko ngayon yung puso ko against other people na talagang humarang sa akin o nakapanakit sa akin. Kaya mo nga sila binitawan eh. Kasi they are not for your life. Ngayon, kaakibat ng pagpasok ng mga bagong blessing, bagong opportunity, o bagong love, dapat daw maging matalinong tao ka na, Sagittarius. Huwag mo na hayaang bumalik pa yung mga pain, suffering, sorrow na naranasan mo before. If you are seeing other people, bagong tao sa buhay na darating, na magbibigay sa iyo ng hint, o parang, uy, teka, parang ganyan din ginawa sa akin ng last person ko. Ay naku, wag, bakura mo na sarili mo. Alam mo ba, itong new job na papasok, tapos sabi ng spirits mo na, uy, parang ganyan din nangyari sa akin dati. Nako, di ko na papasokin yan. Okay na ako. Parang ngayon, yung papasok, parang nakita ko sasalain mo ng mabuti. Okay? Most definitely may darating, bagong pag-ibig, bagong tao, bagong opportunity, bagong job, bagong pangarap. Pero ngayon, naging sigurista ka na. Parang sinasala mo na kung ano lang yung papasok, kung ano yung magi-stay, kung ano yung temporary lang. Dahil napakasigurista mo. Because you're now defending your life, defending and parang nakita ko rito, naging ano ka na eh, you're trying to defend what's yours. At ayaw mo nang masira iyon ng mga bagong papasok. Kaya ngayon, napaka-metikuloso mo, napaka-sigurista mo, at iniisip mo muna kung dapat pa papasokin ko to, dapat pa tanggapin ko to, because napasok ka na o natuto ka na sa nangyari sa past. So, very, very valuable din yan para sa iyo, Sagittarius, kasi naging mailap ka eh. Not ilap in a sense na parang choosy ka, in a sense na parang ayaw mo sumubok, but because talagang natuto ka na sa past. Kaya ngayon yung mga pumapasok, mga dumarating, pinag-aaralan mo at you make sure na kapag pinapasok ko sa buhay ko to, ay sigurado kang hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan, no? Nakita ko kasi yung bakod na binubuo mo eh. Kasi you don't want to get hurt, you don't want na masira yung binibuild mo this time, ano? So, nakita ko naman yung very sigurista ka, okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Wands here. Yes, kaya parang okay ka na, para sa'yo mo, makakapag-let go ka na, you're making peace with that, na parang okay siguro nga, let go na kita, let go ko na yan, kasi may bagong papasok. Na-realize mo yan. Na-realize mo yan na parang wala na pala akong hahanapin pa, wala na pala akong hahabulin pa from this endeavor in the past, kasi meron ka na nakikitang bagong opportunity o bagong landas o bagong blessing this time. No? At ready ka na to conquer that. Tingnan mo ikaw, nakatalikod ka from the past, nakatalikod ka rin sa akin. Ibig sabihin, wala nang lingunan to, wala nang balikan to. Talagang sinasara mo na yung past na yan. You're making peace with that person. Sayo mo, hindi ko na babalikan yung pain na yan, hindi ko na babalikan yung topic na yan, hindi ko na babalikan yung nangyari na yan. Peace na tayo, okay na tayo. Mag-move on na ako. Secured ka na. May ex ka na dyan, secured ka na sa past na yan. And moving forward ka na. Meron ka ng clear communication na parang meron akong yayakapin na bagong kontrata, meron akong yayakapin na bagong communication, meron akong yayakapin na bagong ugnayan, bagong negotiation, or bagong love life, o bagong friends, bagong makakilala. Kaya tinatalikuran mo na yung past at ready ka na for something new. So mahalaga yan for you, Sagittarius, na binibigyan mo ng kalakasan yung sarili mo mag-move forward at yakapin yung mga bagong bagay na valuable. So, congratulations. New ugnayan, new contract, new relationships, new friends, new groups, no? Na parang meron kayong ugnayan talagang patas, pantay, at on the same wavelength kayo. Kakaunawaan kayong mabuti. So, go push. Ituloy-tuloy mo yan. So, the Three of Wands, clarify natin. Nakita ko na kapag dumating talaga tong blessing na to, whether tao, pag-ibig, o bagong opportunity, o bagong pagkakakitaan, talagang susugod ka. No, walang lingunan to, walang lingunan in your part. At ready kang yakapin yung bago. Okay? The Three of Wands being clarified by the King of Pentacles. Yes, ngayon ready ka ng payabungin ng buhay mo. Lahat ng dinanas mo sa past, handa mong gamitin para this time around masigurado mo na uunlad ako ngayon, magiging successful ako ngayon. At nakita ko yung ano mo eh, parang it's now or never, wala nang balikan, all out, parang all in, lahat itatapo mo, all in, all out ka dito, and you feel like ngayon natuto ka talaga. Will that happen in the past? Naging sigurista ka na, naging matalino ka na, alam mo na kung sino yung mga tao, mga bagay sitwasyon, o mga aspect sa buhay mo na kailangan mong itapon sa buhay mo at harangan ng sarili mo para maging safe ka at maging maayos ang lahat. Para makapag-focus ka sa pagtayo ng sarili mong tower. Ganyan. So nakita ko na the new blessing, you will do everything to defend it, to give it a shot, and to give life another chance. Ano? Nakita ko rito, you want a quick success, kaya ngayon nagpaplano kang mabuti. Sabi naman sa spirit guides mo, once na maging secured ka na sa past, ma-let go mo na yung past at harapin mo na yung mga bagong ugnayan, mga bagong tao. Eto ka, unti-unti mo na na-build yung life mo for the better. So ngayon, move forward. The new stability is coming. Diretso na yung parating na siya at yayaman ka na this time. Lalago na o abante ka na in the pursuit of wealth.
Wealth is here. And nakita ko talaga magiging busy ka ngayon at paunlad ka na, paunlad. Kasi tignan mo to, in the near future, harvest ka na ng good outcome. Lahat na paghihirapan mo ngayon, lahat ng pagkakaroon mo ng good communication, good relationships, good rapport with different people sa buhay mo, tinatayo mo mabuti yung future mo, yung magandang kinabukasan mo. Eto ka, celebrating life, harvesting the good outcome, harvesting the good result ng mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya ngayon, huwag ka matakot bumitaw sa mga tao, sitwasyon, pangarap na sabi mo, ay wala na yan, iwanan ko na yan. Ngayon may bagong darating. Talagang sabi ko sa'yo, di ba, may turn around, may parang boom, may pagbabagong darating, may new blessing na dapat mo i-defend, may quick resolution na dapat mo pagplanuhan. At ito yun, magiging busy ka na, wala lang urungan to ha, wala lang urong sulong, walang atrasabante. At diyan ka talaga magiging expert, magiging busy, paangat, payabong yung ginagawa. At ito ka, celebrating life, enjoying the fruit of your labor, napagtagumpayan mo to. At nakita ko na matatayo mo yung negosyo na yan, matatayo mo yung trabaho na yan, magiging successful ka dyan, at everything ngayon sabi mo, salamat Lord, niyakap ko yung mga bagong bagay, natutunan ko na bitawan yung dapat bitawan, at ayun, nagdidiretso ka sa tagumpay mo. Okay? Yun naman susi sa'yo ngayong linggong ito, Sagittarius letting go. Letting go of what is not yours, letting go of something that is not valuable anymore, para mayakap mo yung mga bagong blessing, at ayun, diretso ka sa tagumpay. Okay? Yun lang ang sekreto mo this week. The Three of Cups rather is being clarified by the Three of Cups. Wow! Clarify niya sarili niya. Three of Cups being clarified by the Three of Cups. Nakompleto mo na yung 3. Three of Wands, Three of Cups, 3 talagang ano mo to, ancestor mo to, Sagittarius. Kaya ngayon, pagkatapos mo to mapanood, magtirik ka ng kandila ha. Ipagdasal mo yung ancestor mo na namayapa kasi pinoprotektahan ka niya sa sugal mo sa buhay na to, sa ilalaban mo ngayon. No, pinoprotektahan ka niya, ginagahid ka niya para makuha mo yung blessing na para sa'yo. So, pray for them, ipagtirik mo ng kandila para mapasalamatan mo sila. So, ngayon, clarifying, yes, success, celebration is on the horizon. Talagang magidiwang ka. Nakita ko ribbon cutting, videoke, maghahanda ka, catering kasi nagtagumpay ka sa rutang ito. Congratulations. Clarify ko pa. Gusto ko pa ma-clarify ito para sa future mo. Okay? You have the 5 of Wands. Mananalo ka sa isang kompetisyon, mananalo ka sa isang parang pinag-aagawan na pwesto, pinag-aagawan na slots, o pinag-aagawan na talagang once in a lifetime chance. At ikaw yung nagwagi, kaya sobrang saya mo. Meron din sa inyo na parang clear na sa vision mo yung dapat mong gawin, kaya parang yes, this time alam ko na gagawin ko, you're celebrating life na. So ngayon, nakita ko winning a competition, winning a contest, para sa iba dyan, that you will really be happy kasi ito yung magdudulot sa iyo ng stability, financial freedom. Congratulations. Talagang solid na yung pera mo dito. So, kung ano mang sinalihan mo, kung ano mang contest at competition yan, sure ball, boom, pera, talagang stable na pera. Congratulations. In the area of your challenge for the week, bigyan mo na kita ng 2 cards. You have pride. Itapon mo daw ang pride mo. Kung kailangan mag-start over, kung kailangan pag-usapan, kung kailangan magkabati na, magkaayos na, babaan mo ang pride mo, babaan mo ang ego mo. Be humble enough to admit kung ano yung nangyari, pag-usapan, i-let go na yung pain, i-let go na yung ego, i-let go na yung pride, para makapagpatawad ka rin, mapatawad ka rin niya. And makapag-move on na kayo pare-pareho, para mayakap mo na yung mas mahalaga. Okay? Another message, you have fear. Itapon mo daw yung fear mo. Confront what you need to confront, harapin ang dapat harapin, itapon ang fear para makapag-move forward ka na, para makuha mo na yung growth mo. Okay? In the area of your challenge, you have the Lover's card. Ngayon, clouded ka pa. Ngayong linggong ito ha, para may clouded ka pa. Parang, anong gagawin ko? Ano? Dapat ba yan? Dapat ba yun? Dapat ito? Saan ako pupunta? So ngayon, sabi ng spirits mo, alamin mo kung ano yung passion mo. Alamin mo kung ano yung love mo. Love mo bang mag-bake? Love mo bang magluto? Love mo bang gumawa ng mga YouTube o kaya dance sa social media, o kaya gusto mo maging content creator? Pwede. Saan ba yung passion mo, Sagittarius? Doon ka daw magsimula. Para makuha mo na yung mga stability and financial stability na pwede mo yakapin ngayon. Bitawan mo na yung mga dati mong minahal, mga dati mong pinangalagaan, mga dati mong napili o pinili na ngayon na-realize mo, hindi pala yun para sa akin. So you have to reconcile with that. Na yung mga dati mong pinahalagahan, dati mong ginawa, dati mong pinagugulan ng effort, time, pagod, and realize mo this week na hindi pa rin para sa akin. I need to let that go and chase new things. Ngayon, sabi ng spirits mo, magkaroon ka ng malinaw na isip kung ano yung pipiliin mo this time. Trabaho, career, passion project,
pag-ibig pwede rin o negosyo na doon ka magiging committed, na doon mo papanindigan dito. Hindi pwedeng urong-sulong ha, hindi pwedeng half-hearted o hindi pwedeng hindi ka sigurado. Kasi sayang yung papanindigan mo. Sayang yung tao, sayang yung love, sayang yung career, sayang yung negosyo, sayang yung career path kung hindi ka pa sure. Kailangan mawala yung clouds. Kailangan mawala yung duda at kaba at alinlangan. Kailangan sure ball na sure ball. Maging committed ka dito para hindi masayang lahat. Okay? Ngayong ligong ito, ang sabi ng spirits mo, pag-isipan mo munang mabuti kung ano yung bibitawan, kung ano yung pipiliin, kung ano yung let go, kung ano yung bagong yayakapin mo. Na pag-ibig, trabaho, negosyo, o path. Okay? Hindi pwedeng gasayang ka ng oras dyan. Okay? Ngayon dapat sure ka dyan. Sure ka sa iyong mga choices at papanindigan mo. Baka mamaya kasi meron kang piliin tapos bitawan mo. Kasi hindi ka pa pala ganoon ka sure. So, kailangan papanindigan. Kailangan committed ka. Okay? The Lover's card is being clarified by the Six of Cups. Dalawang beses lumabas ang Six of Cups here is all about really reconciling the past. 6-6 is all about reflection. Talaga mag-reflect ka. Pag-isipan mo, ito ba yung gusto ko, ayaw ko? Ano ba nangyari dati? Nasa na ba ako ngayon kumpara 5 years ago o 10 years ago? Nasa mabuting sitwasyon ba ako? Kung yes, go push ko pa. Kung meron pa ba akong dapat hangarin, dapat pa pala akong kumayod, kumbaga. Kung meron ka pang dapat maabot, para sa'yo mo, malayo pa pero malayo na. So magkakaroon ka ng sigasig, magkakaroon ka ng energy to fight more and to achieve more. May uhaw pa, may gutom pa na abutin pa yung mga bago. Kaya bibitawan mo eh. Mas madaling bitawan kung magre-reflect ka na parang, ayo nga no, for the past 6 years, pinahirapan lang ako ng mokong na to. Dahil pala bitawan ko na siya. Kasi hindi siya makabuti sa akin moving forward. Oo nga no, tong trabahong to, 3 weeks ko na tong ginagawa pero wala ko naihita. Siguro nga bitawan ko na. So, time for reflection. Mag-reflect ka para mas madali sa'yo mag-decide kung bibitawan ba tong bagay na to o ikikip mo pa. Pero more or less, dapat yung bago mong yayakapin, bago mong paparindigan, magkaroon ka ng commitment dyan, wag urong-sulong. Dapat desidido ka, sigurado ka. Most especially sa mga pinagdaanan mo in the past with the Six of Cups. Marami ka nang ginawa eh, marami ka nang iniyak, marami ka nang pagkalugmok, marami ka nang defeat at pagkabagsak kang dinanas. Kaya ngayon, dapat meron kang malino na isip sa kung paano mo yayakapin yung mga bagong bagay, mga pinipili mong career, passion project, negosyo, anything, kailangan malinaw sa'yo base sa mga pinagdaanan mo, okay? Para malinaw yung tatahakin mo landas. In the area of fortune, bigyan mo na kita ng cards, you have Believe in Magic, Journey by Moonlight. Kahit nahihirapan ka, kahit may duda ka, kahit may alinlangan ka, meron kang unsure, unclear, believe in the magic na magiging okay din na lahat, magiging masaya din na lahat. Ngayon siguro nahihirapan ako, pero sa huli nito, magiging okay din. So, may power yon, yung ganong intuition, yung ganong faith, yung ganong believability, you're believing in the magic na magiging okay din na lahat. Malaking bagay yan para sa'yo, okay? Now, the message, you have discovering the truth, you stand in the light of truth. Ngayon, ito yun, defend yourself, stand by your decision, parindigan mo at defend your stance, defend your decision na ito yung alam kong katotohanan, dito ko pupunta. Tingnan mo sila, yung mga kasama niya dun pupunta, pero siya dahil alam niya yung katotohanan, alam niya yung pinanghahawakan niya, dito siya pupunta. Dahil di siya takot, wala siyang alinlangan, wala siyang kaba, wala siyang duda kasi nasa kamay niya yung totoo, nasa kamay niya yung truth. Kaya hindi siya malilingat, di siya natatakot. So ganun ka din, pag alam mo dapat ng bitawan, huwag ka matakot, huwag ka magkaroon ng alinlangan at yakapin mo yung mga bagong dapat mong hakbangan, puntahan. Kasi sure ka eh. Meron ka pinapanghawakan na truth eh, 'di ba? So nothing will scare you. No one can poke you or criticize you at kayang-kaya mo i-defend full-heartedly yung mga bagay kasi nasa kamay mo yung katotohanan. Okay? And especially here, kaya mo pa siyang harapin, kaya mong harapin yung katotohanan, kaya mong harapin yung truth, kaya mong i-defend yung gusto mong i-defend because confident ka. Okay? Kaya ngayon, you're believing in the magic at naniniwala ka sa magandang dulot o magandang outcome na ginagawa mo kasi confident ka. In the area of fortune, you have the confidence card. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong pangyurak, panlilibak, pamabash yung ginagawa nila, dediretso ka pa rin. May tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa skills mo, you have the self-confidence, self-esteem, mayabong malaki, kasi talagang positive thinker ka this time. Walang kahit na sino makakapigil sa'yo ngayon. Kaya yakapin mo yan, i-embrace mo yung mga bagong bagay, stand tall, taas noo, chin up, okay? Because nakita ko na with your confidence, with your aura, self-esteem, maaabot mo yung tagumpay dyan, okay? Walang takot, walang kaba, okay? Kaya itapon mo tong fear mo na to, use your confidence and you will win this. You will win this fight.
Tumalon, kunin natin. You have the Ace of Swords. Yes, kasi malinaw na sa'yo lahat eh. Sa'yo mo kung may tiwala ko sa sarili ko, kaya ko to, magagawa ko to. Malinaw sa isip mo yung bagay na yun. May skills ako, magaling ako, kaya ko to. Mananalo ko ito, makukuha ko to. Nakita mo na kung ano sabihin nyo, wala akong pakialam sa inyo. Salita lang yan. Hindi ko kayo pakikinggan. Malinaw, you will win this. Ace of Swords is a card of victory. Card of really winning the battle, winning the struggle, and winning the journey. So ngayon, with enough confidence, with enough trust yourself, talagang mananalo ka dito at walang kahit sino man ang makapigil sa'yo. Okay? Napakaganda for you. In the area for divine messages, you have, bigyan mo na kita ng cards, you have a personal issue reaches resolution. Yes, meron kang personal struggle na ngayon bibigyan mo na ng solusyon. At ito yun, yung pag-let go sa mga bagay na dapat i-let go. Pagbitaw sa mga bagay na hindi mahalaga, yun ang sagot. Pag nagawa mo yun, talagang go on ka na, dire-diretso ka na. Another message, you have don't let pride get in your way. Yes, wag mo hayaan yung pride. Dalawang beses lumabas yung pride dito. Sinasabihan ka ng spirit guides mo, Sagittarius, na wag mo hayaan yung pride mo ang makasira ng momentum, makasira ng good blessing, o makasira ng mga ginagawa mo. Maging humble, ibaba ang ego, especially here, kung kailangan pag-usapan yun na. Ibaba mo ang iyong ego, ibaba mo ang iyong pride. Maging humble enough ka to admit mistakes, to admit yung kung saan ka nagkamali, ganon din siya, at mag-meet kayo halfway para matutunan nyo na ma-let go yung mga bagay na dapat i-let go. Magkaroon kayo ng clear communication. At walang sigawan, walang bulyawan, walang sisihan, walang blame calling, let go of the pride and everything will go smoothly. Especially here with the Page of Wands, may bago ko nang yayakapin. Okay? Sabi ng spirits mo, ito ang konfirmasyon, may good news. May bago ka talagang blessing dito with the Ace of Cups and Page of Wands. May new blessing kang dapat yakapin. Kaya importante na mawala ang takot, mawala alinlangan, mawala ang duda mo sa sarili mo. Kasi merong confidence card ka dito. Mananalo ka naman dyan eh. Mapagkatagumpayan mo yan. Kaya wag mo nang pagdudahan yung sarili mo, yung future mo, yung sarili mo this time. Okay? Embrace this new blessing. Embrace this new person. Baka may dumating po na bagong love life o bagong lalaki, bagong babae sa buhay mo na, pwede ba siya? Sabi ng spirits mo, give it a chance. Bigyan mo ng chance, bigyan mo ng pagkakataon. Kasi sabi ko sa iyo talaga merong bagong papasok. Akala mo, lugi ka na, talo ka na. May turn around pa eh. Meron ka mang new blessing na bagong yayakapin sa buhay mo na talagang magbibigay sa iyo ng stability sa buhay. So ngayon, don't fear the unknown, don't fear the something na akala mo ganito, akala mo ganyan, pero kapag pala inaral mo, pag pala binusisi mo, maganda pala, no? So ngayon, huwag kang umurong. Ilaban mo to, yakapin mo, and be excited. Be excited, wag sarado ang isip, wag sarado ang future. Yakapin mo yung mga posibilidad na pwedeng bagong bagay na pwede mo yakapin, pwede magbigay ng bagong kulay sa buhay mo, okay? Magbibigay ng bagong meaning sa buhay mo. So the Page of Wands being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, this time around nakita ko na ito yung magbibigay sa'yo ng bagong kinabukasan. Meron ka mapapala dito sa bagong yayakaping mo to, bagong trabaho man to, tao, o love life, or negosyo, or anything new na papasokin mo this time, Sagittarius, na konti may alilangan, may takot, may duda, pero yayakapin mo siya with excitement, with passion, and sabi mo, sige na, try natin, give it a chance. Susubukan ko to. Yan daw yung magbibigay sa'yo ng magandang bunga. Meron ka dyan itatanim na paunti-unti iyayabong lalaki at makikita mo yung magandang resulta dyan. So, nakita ko rito, may promise of a beautiful future with this new love life, new career, new negosyo, o new endeavor, o new passion project na yayakapin mo ngayon. Magubunga daw yan. Congratulations! Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Turkey, someone is behaving stupidly. O may tao daw sa paligid mo na kumikilos na paegot-engot, baka ikaw to, o tao sa paligid mo. Naku, gisingin mo siya, pakiusapan mo, o baka ikaw din to. Another message of 4-leaf clover, great good fortune. Yes, pero ka daw makukuha ngayon na magandang fortune. Ito talaga yun, turn around. May new blessing na darating. At talagang panalo to, panalo. Congratulations. Another message, you have wind chimes, peace and harmony. Yes, with the 6 of cups talaga namang magbati na kayo, mag-ayos na kayo para may peace and harmony sa buhay. Another message, you have Scissors, disappointment in some affair. Yes, may mga disappointment, may mga bagay na dapat mong let go, dapat mong maging clear ang mind mo kasi para maayos yung mga disappointments na yun. Another message, you have Gong, an exciting event. Yes, ito yun. Exciting event to na bagong yayakapin, bagong opportunity, bagong landas, bagong tao na magbibigay sa iyo ng excitement. Congratulations. Another message, you have purse, pay attention to your finances. Ngayong buwan daw na ito, pay attention daw sa iyong kaperahan. Hindi pwedeng labas na labas, hindi pwedeng lahat ng tao nakakaalam sa pera mo ha. Kaya ito talaga, 4 of Pentacles lumabas dito. Yakapin mo yung kaperahan, hindi pwedeng gastos na ng gastos. Magtipid daw, okay?
Outcome for the week, Sagittarius, ano kaya ito? But first, ihanda mo ng iyong isang tanong isasagot, okay? Kasunod na yan ito. So, ang outcome ni Sagittarius for August 4 to 10 ay, wow, 6 of Swords. Patungo ka na sa calmer waters. Patungo ka na sa kaginhawaan, kaayusan, katiwasayan ng buhay mo. Kasi niyakap mo na yung mga bago. Matutunan mo to this week, Sagittarius, na kapag binitawan mo, kapag nilet go mo yung mga bagay na akala mo importante sa'yo, mararamdaman mo gagaan. Mararamdaman mo na parang, ang gaan ng buhay ko, smooth sailing ang lahat, tahimik, payapa, hindi mabigat, hindi masakit sa ulo, wala ka ng anxiety, wala ka ng stress, everything is running smoothly. So patungo ka na sa calmer waters, patungo ka na sa mas matiwasay na buhay, at na-let go mo na dapat i-let go. So congratulations, clarify natin yan. 6 of Swords. 6 of Swords, talagang 6 of Cups, number 6 din yung Lovers, at meron ka pang 6 of Swords. 6 here is all about reflection. Pagtanaw sa nakaraan, nasaan na ba ako ngayon, nasaan ako before? Ngayon mas tahimik ang buhay, mas maayos ang buhay kesa dati. So ngayon, para mas ma-appreciate mong life at mas magdadiretso ka pa na gawin yung tamang landas for you. Okay? Napakaganda. So, moving forward, matiwasay ka na, maayos na ang lahat. Hindi ka na babalik sa dati. Moving forward ka na talaga, no? Hindi ka na babalik sa dating pagkalugmok, sa dating relasyon, sa dating pain, sa dating sorrow. Moving forward ka na. 6 of Swords being clarified, but the 6 of Swords, yes, clarify niya sarili niya. Kaya patungo ka na sa calmer waters. Gusto ko pa isa pa. Clarify pa natin to. 6 of Swords, na-clarify din niya sarili niya na 6 of Swords being clarified by the Judgment card. Yes, nagising ka na sa katotohanan. Judgment cards being like arising from the dead, arising from the past life. Ngayon, bagong buhay ka na, nagising ka na sa katotohanan. Oo nga, no, kailangan ko na bitawan yun. Kailangan ko na mag-let go. Kailangan ko na tumayo sa sarili ko. Kailangan ko na magpatawad. Kailangan ko na mag-forward. Kailangan ko ng bagong buhay. Ganyan. So, congratulations. New life, new beginning, awakening for you. Patungo ka na sa calmer waters ng buhay mo. So, Sagittarius, that is your August 4 and 10. Dumako na tayo sa yung isang tanong. So, close your eyes and think of that one question. Spirit guides, bigyan kay Sagittarius sagot sa kayang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel cards to clarify this question for you. Okay, you have, because nasa tabi mo ngayon ang angel guide mo. Kinagabayan ka sa question mo na ito. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Sagittarius, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is, you have the 5 of Wands in reversed. You have the Queen of Swords in reversed. You have recovery. And you have wait. O ngayon, sabi ng angel mo, maghintay ka daw muna sa question mo. Kailangan pa daw ma-plancha yan, kailangan pa daw mag-recover yung mga tao sa paligid mo na may kinalaban sa question mo. Huwag mo daw pilitin ang sitwasyon. Yan nakikita ko. Huwag mo daw pilitin, huwag mo daw puwersahin. Let it flow, let it go. Okay, maghintay ka muna ngayon. Huwag mong puwersahin na maganap ang mga dapat maganap. Maghintay ka pa. Kasi nag-recover pa daw yung mga dapat mag-recover dyan o pinaplancha pa sa ngayon. Sabi naman ng spirit guides mo, may Queen of Swords, hindi pa daw malinaw sa ngayon kasi yung mga dapat gawin, dapat kunin, o dapat maganap sa question mo. Someone in your question is not sure, o baka ikaw to, hindi ka pa sure, hindi ka pa decidido, hindi ka pa sigurado sa papasukin mo. So ngayon, kailangan mag-decide ka daw muna, maging clear muna sa isip mo na yan talagang gusto mo bago mo pasukin yan o bago mo galawin yung question mo na yan. Sabi rin ng spirit guides mo, magulo pa kasi isip with the 5 of Wands here in reverse, magulo pa sa'yo. Hindi ka pa nakapag-decide o masyado pang maraming tao sa paligid mo o nagpapahirap sa'yo para ma-achieve yung outcome na yan. So, kailangan ma-plancha pa, kailangan mo sila muna kausapin, kailangan mong ma-plancha yung concerns nila o baka ikaw, kailangan make up your mind. Sagittarius, make up your mind. And kailangan clear sa'yo yung gagawin. Para planchado, dire-diretso. Okay? Para alam mo din yung pinapasok mo at para walang aberya pag tinanggap mo na yung question na yan. Okay? Ngayon, mag-recover daw muna lahat ng tao na may kinalaman sa question mo. Huwag ipilit, huwag i-force, huwag kontrolin. Let it flow, and maghintay ka daw muna ngayon. Okay, Sagittarius, that is the answer to your question. Hopefully, pinaka-resonate ka. This is also your August 4 to 10. Sa po kayo naka-resonate, sa po naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.